Ang pribadong silid sa Sakura House ay amoy mamahaling sake at inihaw na wagyu beef. May malambot na musikang koto na tumutugtog sa mga nakatagong speaker at ang mga parol na papel ay nagbibigay ng mainit na anino sa mga tatami mat. Nakaupo ako ng tuwid, ang mga chopsticks ay nakatapat sa aking plato. Nagkukunwaring nahihirapan sa hilaw na tuna habang ang aking biyenan na si Ricardo Beltran ay tumatawa kasama ang aming kliyenteng Hapones sa kabilang panig ng mababang mesa. "Konobaka, wanani moshirmasen," sabi ni Ricardo kay Kenji Sato sabay kumpas ng kamay nang may panghahamak sa akin. Walang alam ang bobong ito. Hindi nadulas ang aking mga chopstick. Hindi nagbago ang aking ekspresyon. Ngunit sa loob, may isang bagay na malamig at matalim na bumaon sa aking dibdib na parang talim sa pagitan ng mga hininga. Ang pangalan ko ay Danilo Asis. Ako ay 34 na taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon sa Sakura House, sa isang maulang Huwebes ng gabi noong Oktubre, akala ko ay alam ko kung sino ako sa mga mata ng aking biyenan. Lumalabas na 5 taon na pala akong nabubuhay sa isang maingat na binuong ilusyon. Bago ko sabihin sa inyo ang sumunod na nangyari, bago ko ipaliwanag kung paano winasak ng iisang pangungusap sa wikang Hapon ang aking asawa at muling binuo ang aking buhay, kailangan ninyong maunawaan kung paano ako napunta sa restaurant na iyon. Ngunit muna, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, pakipindot ang like button. Mag-iwan ng komento tungkol sa isang pagkakataon na natuklasan ninyo ang totoong opinyon sa inyo ng ibang tao. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kamanghamanghang totoong kwento. Ang inyong suporta ay mahalaga sa akin. Ngayon, ibabalik ko kayo sa simula. Nakilala ko si Sara Beltran sa isang corporate training seminar sa Makati 6 na taon na ang nakararaan. Siya ay 28 noon, nagtatrabaho bilang marketing coordinator para sa kumpanya ng kanyang ama sa real estate, ang Beltran Properties. Ako naman ay isang project manager para sa isang katamtamang laki ng construction firm, ang uri ng lalaki na nagsusuot ng steel-toed boots sa mga site at alam ang pagkakaiba ng load-bearing walls at dekoratibong column. May tawa si Sara na kayang punuin ang isang silid. Itim na buhok na lagi niyang itinatali ng puyod, mga matang kumikinang kapag pinag-uusapan ng arkitektura, at paraan ng pagkiling ng kanyang ulo kapag nakikinig na nagpapadama sa iyo na ikaw ang pinaka-interesanting tao sa mundo. Nagkasundo kami dahil sa pangit na kape sa seminar at parehong pagkamuhi sa mga PowerPoint presentation. Sa ikatlong araw, magkasama na kaming naghahapunan. Sa pagtatapos ng buwan, hindi na kami mapaghiwalay. Ang kanyang ama, si Ricardo Beltran, ay lahat ng inaasahan mo sa isang self-made real estate mogul. Matangkad, may pilak na buhok, laging perpekto ang ayos, mga pasadyang suit na malamang ay mas mahal pa sa upa ko sa isang buwan, at isang pakikipagkamay na parang isang negosasyon sa negosyo. Itinayo niya ang Beltran Properties mula sa isang maliit na apartment noong dekada 80 hanggang sa maging isang portfolio na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong piso. Ang aming unang pagkikita ay sa mansyon ng pamilya sa Forbes Park, isang malawak na bahay na mas maraming banyo kaysa sa kabuuang silid sa aking buong apartment. Tiningnan ako ni Ricardo mula ulo hanggang paa na parang isa akong building inspection report na may mga kaduda-dudang resulta. Construction management, sabi niya, na hindi naman talaga isang tanong. Maayos na larangan. Balak mo bang manatili sa putikan habang buhay o may mas malalaking ambisyon ka? Mahilig akong magtayo ng mga bagay, sagot ko, sinalubong ang kanyang tingin. Mayroong katapatan sa konstruksyon. Hindi mo pwedeng dayain kung tatayo o guguho ang isang estruktura. Tumawa siya sa sinabi ko, bagaman hindi ko sigurado kung iyon ay pagsang-ayon o pangungutya. Sige, siguraduhin mo lang na nagtatayo ka ng kinabukasang karapat-dapat sa anak ko. Piniga ni Sara ang kamay ko sa ilalim ng mesa at itinuring ko itong isang magandang senyales. Sa pagbabalik tanaw ngayon, na-realize ko na ang pigang iyon ay malamang ay isang paumanhin para sa mga darating. Kinasal kami makalipas ang 14 na buwan. Ang kasal ay sa Manila Hotel, 300 bisita, isang orkestra at sapat na bulaklak para punuin ang isang punerarya.
Hindi nagtipid si Ricardo na dapat ay naging unang babala ko na. Sa karanasan ko, kapag ang isang tao ay gumastos ng ganoong halaga, umaasa sila ng return on investment. Sa reception ko, unang narinig si Ricardo na magsalita ng Nihongo. Kausap niya ang isang negosyante mula sa Tokyo, si Kenji Sato, na lumipad pa Maynila para sa kasal. Pinag-uusapan nila ang isang potensyal na joint venture sa Osaka at mabilis na lumilipat si Ricardo sa dalawang wika. Ang kanyang punto ay halos hindi halata sa likod ng mga formal na pariralang Hapon. Nagsasalita ng Nihongo ang tatay mo? Tanong ko kay Sarah, na talagang humanga. Matatas siya, may pagmamalaki niyang sabi. Tumira siya ng 3 taon sa Tokyo noong 90s para bumuo ng mga relasyon sa negosyo. Sabi niya, ito ang nagbigay sa kanya ng kalamangan na wala ang ibang mga Pilipinong developer. Ang hindi alam ni Sarah, ang hindi alam ng kahit sino, ay nagsasalita din ako ng Nihongo. Hindi perpekto, hindi tulad ng isang katutubo, ngunit sapat na para maunawaan ang mga komplikadong pag-uusap at makipagsabayan sa mga setting ng negosyo. Ang aking ina, si Elisa Asis, ay pangalawang henerasyong Hapones-Pilipino. Ang kanyang mga magulang, ang aking lolo at lola, ay nagtagpo sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Pinalaki nila ang aking ina na ipagmalaki ang kanyang pamana habang matatag ding pagiging Pilipino. Sa aking paglaki, ang Nihongo ang wika ng mga hapunan ng pamilya at mga pagbisita tuwing weekend sa bahay ng aking lolo at lola. Ito ang wikang ginagamit ng aking lola kapag nagkukwento siya tungkol sa nakaraan at ang wikang ginagamit ng aking lolo kapag tinuturuan niya ako tungkol sa dangal at pagtitiyaga. Sa edad na 12, ako ay matatas na. Noong kolehiyo, kumuha ako ng mga advanced course at nagpalipas ng isang summer sa Kyoto upang mag-aral ng tradisyonal na arkitektura. Binalak ko itong gamitin sa aking karera, marahil magtrabaho para sa isang internasyonal na construction firm, ngunit dinala ako ng buhay sa ibang direksyon. Nang lumipat si Ricardo sa Nihongo sa aking kasal, naintindihan ko ang bawat salita. Pinag-uusapan nila ang mga cost per square meter at mga zoning regulation. Walang personal, walang kinalaman sa akin. Hindi ko kailanman binanggit ang aking kakayahan sa wika kay Sarah o sa kanyang pamilya. Hindi naman ito sikreto talaga. Hindi lang talaga ito na pag-uusapan. Ang trabaho ko ay domestic. Ang mga kliyente ko ay mga lokal na contractor at developer. Ang Nihongo ay isang bagay mula sa aking nakaraan. Isang kasanayan na nakatabi lang na parang isang kagamitang hindi ko na kailangan hanggang sa gabing iyon sa Sakura House. 5 taon sa aking kasal nang ito ay naging pinakamahalagang sandata na hawak ko. Ang hapunan ay ideya ni Ricardo. Nagbalik si Kenji Sato sa Maynila sa pagkakataong ito ay kumakatawan sa isang grupo ng mga Hapones na mamumuhunan na interesadong bumuo ng isang mixed-use property sa Ortigas. Gusto ni Ricardo ang kontrata ng higit sa anupaman. Ito ang magiging pinakamalaki niyang international na deal, ang uri ng proyekto na isinusulat sa mga pahayagan sa negosyo at naglalagay sa iyo sa mapa bilang isang global player. Gusto kong nandoon ka, sabi sa akin ni Ricardo 3 araw bago ang hapunan. Nasa opisina niya kami sa Beltran Properties, isang corner suite sa ika-32 palapag na may mga tanawin ng lungsod na malamang ay mas mahal pa ang upa kada buwan kaysa sa bahay ng karamihan. Bakit? Tanong ko, na talagang nagulat. Bihirang isama ako ni Ricardo sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa negosyo. Ako ang manugang na nagtatrabaho sa construction, sapat ang galing, ngunit hindi bahagi ng inner circle. Nagtanong si Sato tungkol sa iyo, sabi ni Ricardo, habang may tinitingnan sa kanyang computer. Nabanggit niya na nasiyahan siyang makilala ka sa kasal. Iniisip niyang mayroon kang tapat na mukha. Ang mga negosyanteng Hapones na ito, mahalaga sa kanila ang mga personal na relasyon. Ang presensya mo ay baka makatulong sa pagsasara ng deal. Masaya akong makatulong, sabi ko, nakaramdam ng kakaibang pagpapatunay. Marahil ay nagsisimula nang tingnan ako ni Ricardo bilang higit pa sa asawa ni Sarah. Ngumiti ka lang, maging magalang, at huwag magsalita ng anumang katangahan, dagdag ni Ricardo nang hindi tumitingin. Ako na ang bahala sa lahat ng totoong pag-uusap.
Ang pagpapatunay ay agad na naglaho. Sabik si Sarah sa hapunan. Maaaring maging malaking bagay ito para kay Papa, sabi niya habang nagbibihis ako noong Huwebes ng gabing iyon. Inaayos niya ang aking kurbata, ang parehong asul na Hermes tie na ibinigay niya sa akin para sa aming anniversary. Kung matutuloy ang deal na ito, pinag-uusapan niya ang pagbubukas ng opisina sa Tokyo. Baka makapaglakbay tayo doon. Maganda nga iyon, sabi ko, pinagmamasdan siya sa salamin. Maganda siya sa kanyang itim na cocktail dress. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa pagkakataong ito sa kanyang mga balikat. Hindi ka pa nakakapunta sa Japan, di ba? Kailanman, sabi niya. Maraming beses na si Papa, pero si Mama ay hindi kailanman nagustuhan ang pandaigdigang paglalakbay. Gusto ko itong makita kasama ka. Hinalikan ko ang kanyang noo. Kung gayon ay umasa tayong mapahanga ng iyong ama si Sato. Dumating kami sa Sakura House ng 7:00 ng matalas. Ang restaurant ay nakatago sa isang gilid ng kalye sa Makati, ang uri ng lugar na makakaligtaan mo kung hindi mo alam na nandoon ito. Walang sign sa Ingles, formal na mga karakter na Hapon lamang sa isang kahoy na plaka. Sa loob ay mas eksklusibo pa. 6 na pribadong silid lamang. Kailangan ng reserbasyon ng ilang buwan bago ang petsa. Nandoon na si Kenji Sato nang dumating kami, nakatayo sa tabi ni Ricardo sa pasukan. Siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, mas maliit kay Ricardo, ngunit dala ang kanyang sarili ng may tahimik na kumpiyansa na nanggagaling sa lumang pera at mas lumang tradisyon. Ang kanyang suit ay perpekto, marahil ay Armani, at ang kanyang mga salamin na may pilak na frame ay sumasalamin sa liwanag ng yumuko siya. "Asisan," sabi niya, "kinakamayan ako pagkatapos ng yuko. Mabuti at nakita kitang muli. Maayos ang iyong hitsura." "Salamat, Sato-san. Isang karangalan na mapasama ngayong gabi." Inakay kami sa isang pribadong silid na nakaharap sa isang maliit na hardin. Totoong kawayan, totoong mga batong parol, totoong tubig na umaagos sa ibabaw ng maingat na inayos na mga bato. Ang atensyon sa detalye ay katangi-tangi. Pinag-aralan na ni Ricardo ang menu ng maaga at nag-order para sa lahat. Kay Seki style, maraming putahe ng mga panapanahong pagkain. Ang bawat isa ay isang maliit na sining. Ang sake ay dumaloy ng malaya at ang pag-uusap ay nagsimula ng maayos. Nagtanong si Sato tungkol sa aking trabaho at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa proyekto sa ospital na pinamamahalaan ko sa Quezon City. Mukhang talagang interesado siya, nagtanong ng mga matatalinong tanong tungkol sa seismic retrofitting at sustainable building practices. "Ang konstruksyon ay isang marangal na propesyon," sabi ni Sato sa Ingles. "Ang aking lolo ay isang karpintero. Naniniwala siya na ang mga gusali ay mas tumatagal kaysa sa kanilang mga lumikha, kaya ang bawat istruktura ay dapat magbigay pugay sa mga darating pagkatapos." "Napakaganda niyan," sabi ko. At totoo, sinusubukan kong alalahanin iyan kapag nakikitungo ako sa mga mahihirap na contractor o mga budget overrun. Ngumiti si Ricardo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Pinagtitiisan niya ang palitang ito, naghihintay ng kanyang sandali upang ilihis ang usapan sa negosyo. Dumating ang sandaling iyon sa ika-4 na putahe nang magpaalam si Sarah upang pumunta sa banyo. Ang pribadong silid ay biglang nakaramdam ng kasikipan sa aming 3 lamang. Bahagyang sumandal si Ricardo paharap, ang kanyang body language ay lumipat mula sosyal patungong propesyonal. "Sato-san, pag-uusapan na ba natin ang property sa Ortigas?" Tumango si Sato. Ibinaba ang kanyang tasa ng sake. "Oo, magsalita tayo ng tapat. Ang aking mga mamumuhunan ay may ilang alalahanin tungkol sa timeline at sa lokal na kapaligiran ng regulasyon." Nagsimula silang mag-usap ng mga partikular na bagay. Zoning variances, building permits, mga inaasahang occupancy rates. Tahimik akong nakaupo habang kumakain ng inihaw na isda at sinusubukang magmukhang interesado ng hindi nakakaabala. Pagkatapos ay lumipat si Sato sa Nihongo. "Beltran-san, ano ang tingin mo sa iyong manugang?" Pinanatili ko ang aking mukha na neutral, matatag ang mga chopstick sa aking kamay. Sinulyapan ako ni Ricardo pagkatapos ay tumingin pabalik kay Sato at sumagot sa Nihongo. "Mabuti siyang tao,
ngunit hindi masyadong matalino. Humigpit ang aking sikmura, ngunit hindi ako nag-react. Nagpatuloy lang ako sa pagkain. Sayang naman, sabi ni Sato. Mukha naman siyang matalino. Tumawa si Ricardo, isang tunog na narinig ko na ng libong beses sa mga hapunan ng pamilya at mga function sa negosyo. Alam niya ang konstruksyon ng sapat, ngunit tungkol sa negosyo at pera, para siyang bata. Ang anak ko ay dapat na nagpakasal sa isang mas magaling. Ang isda sa aking bibig ay naging parang abo. Lumunok ako ng maingat, kinuha ang aking baso ng tubig, uminom ng dahan-dahan. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Hindi nagbago ang aking ekspresyon. Ngunit may isang bagay sa loob ko, ang pundasyon ng aking pag-unawa sa aking lugar sa mundo, ang nagbitak na parang yelo sa isang nakapirming lawa. Mukhang hindi komportable si Sato. Masyadong malupit na pagsusuri iyan. Sagot ni Ricardo nang may pagkibit balikat. Iyon ang katotohanan. Pero huwag kang mag-alala, hindi niya maintindihan ang ating usapan. Ingles lamang ang alam niya. Sinabi niya ito nang napakawalang bahala, napakapangmaliit, na parang isa akong kasangkapan sa silid, isang dekorasyon, isang bagay na kapakipakinabang, ngunit sa huli ay walang saysay sa totoong pag-uusap na nangyayari sa pagitan ng mga matatanda. Naiintindihan ko, sabi ni Sato, bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi siya lubos na komportable sa direksyong tinatahak nito. Bumalik si Sarah noon, dumausdos pabalik sa kanyang upuan nang may ngiti. May nakaligtaan ba akong mahalaga? Puro boring na usapang negosyo lang, anak, mabilis na sabi ni Ricardo sa Ingles, ang kanyang mukha ay nagbagong anyo sa mainit na paternal na ekspresyong nakita ko na ng 1,000 beses. Wala kang makikitang interesante doon. Nagpatuloy ang hapunan ng isa pang oras. Marami pang putahe ang dumating. Maselang sashimi, perpektong tinimplahang tempura, isang miso soup na napakasarap na parang likidong sutla ang lasa. Ipinagpatuloy ni na Ricardo at Sato ang kanilang talakayan sa negosyo. Paminsan-minsang lumilipat sa Nihongo para sa kung ano ang malinaw na pinaniniwalaan ni Ricardo na mga pribadong komento. Sa bawat pagkakataon na lumilipat sila ng wika, mas marami akong naririnig. Maliit lang ang kumpanya niya. Walang totoong impluwensya. Pinahiram ko siya ng pera, 1,000,000 piso. Hindi pa niya ito nababayaran ng buo. Ang huling iyon ay tumama sa akin ng matindi dahil ito ay bahagyang totoo. 2 taon na ang nakararaan nang gusto kong bumili ng bahagi sa isang maliit na construction firm bilang isang junior partner, kailangan ko ng kapital. Hindi lalawak ng bangko ang aking credit line ng sapat. Kaya nag-alok si Ricardo na tumulong. Tinawag niya itong family investment. Sabi niya ay huwag mag-alala tungkol sa mga tuntunin. Aayusin namin ito sa paglipas ng panahon. Binabayaran ko siya ng regular 50,000 sa isang buwan kasama ang interes. May mga record ako, bank statements, isang malinaw na trail ng papel. Ngunit sa pakikinig sa paglalarawan niya kay Sato, iisipin mo na ako ay isang palamuning umaasa sa aking mayamang biyenan. Kaya, tanong ni Sato, mahal ba siya ng iyong anak? Tumigil si Ricardo at nag-isip. Iniisip ko na mahal niya siya ng konti, ngunit hindi ito pagsinta. Ito ay pag-ibig na naghahanap ng seguridad. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng iba pang pinagsama-sama dahil sa sandaling iyon, nakilala ko ang katotohanan sa mga ito. Nang sa wakas ay natapos ang hapunan, nagpaalam kami sa pasukan ng restaurant. Yumuko ng malalim si Sato sa akin. Asisan, ang pakikipag-usap sa iyo ay naging masaya, mabuti kang tao. Yumuko ako pabalik at sa Nihongo ay sumagot ako. Salamat Sato-san, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Ang pagbabago sa hangin ay agaran at tila may kuryente. Nanlaki ang mga mata ni Sato. Ang mukha ni Ricardo ay naging puting-puti, pagkatapos ay naging pula. Tumingin si Sarah sa amin na nalilito. Nagtanong si Sato, ang kanyang boses ay maingat. Nagsasalita ka ng Nihongo? Opo, kumpirma ko. Ang aking ina ay Hapones-Pilipino. Nag-aral ako ng Nihongo simula pagkabata. Mukhang sinuntok si Ricardo sa sikmura.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Napakaganda niyan, dahan-dahang sabi ni Sato. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa pagkagulat patungo sa isang bagay na mukhang respeto. Beltran, alam mo ba ito? Ang bibig ni Ricardo ay bumukas-sara na parang isdang nalulunod sa hangin. Hinawakan ni Sara ang braso ko. Danilo, nagsasalita ka ng Nihongo? Simula kailan? Simula noong 6 na taong gulang ako, tahimik kong sabi sa Ingles. Tinuruan ako ng nanay ko. Nagpalipas ako ng summer sa Kyoto noong kolehiyo. Hindi ko lang naisip na banggitin ito dahil parang hindi naman ito mahalaga sa kahit sino rito. Tumingin ako ng direkta kay Ricardo. Hanggang ngayong gabi, ang biyahe pauwi ay tahimik. Si Sara ay patuloy na sumusulyap sa akin. Ang mga tanong ay nabubuo at namamatay sa kanyang mga labi. Umalis si Ricardo nang hiwalay. Sinasabing kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay kay Sato. Sa katotohanan, malamang ay sinusubukan niyang magpaliwanag o humingi ng paumanhin o isalba ang anumang relasyon sa negosyo na sinira ng aking pagbubunyag. Nang makauwi kami sa aming townhouse sa San Lorenzo Village, sa wakas ay nagsalita si Sara. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagsasalita ka ng Nihongo? Isinabit ko ang aking jacket ng maingat, bumibili ng oras upang piliin ang aking mga salita. May halaga ba iyon? Siyempre, may halaga iyon, Danilo. Malaking bagay iyon na hindi mo nabanggit sa loob ng bimstaon. Ganun ba? Humarap ako sa kanya. Dahil sinabi ko sa iyo na ang nanay ko ay Hapones-Pilipino. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa aking lolo at lola. Sinabi ko sa iyo na nag-aral ako sa Japan. Hindi mo lang tinanong kung nagsasalita ako ng wika. Binuksan niya ang kanyang bibig para makipagtalo. Pagkatapos ay isinara ito. Hindi iyan patas. Naramdaman ko ang isang bagay na malamig at matigas na namuo sa aking dibdib. Ang parehong pakiramdam mula sa restaurant, ngunit mas malakas ngayon. Sara, sinabi ba ng tatay mo kung bakit niya gustong nandoon ako sa hapunang iyon? Para tumulong sa pagsasara ng deal? Dahil gusto ako ni Sato? Iyon ang sinabi niya. Ginamit niya ako doon bilang dekorasyon, sabi ko. Isang accessory, isang tao nangingiti at tatango habang ang mga totoong lalaki ay nag-uusap sa negosyo. Sinabi niya kay Sato na hindi ako matalino, na para akong bata pagdating sa pera at negosyo, na dapat ay nagpakasal ka sa isang mas magaling. Namutla ang mukha ni Sara. Hindi niya sasabihin yon. Ginawa niya sa Nihongo sa harap ko mismo dahil inakala niya na hindi ko maintindihan. Sara, sinabi niya na mahal mo ako ng konti, pero hindi ito pagsinta, ito ay seguridad. Sabihin mo sa akin na hindi iyon totoo. Ang katahimikan ni Sara ay nakakabingi. Iyon ang inakala ko, tahimik kong sabi. Naglakad ako sa aming kwarto, kinuha ang isang maleta mula sa closet at nagsimulang mag-impeke. Danilo, anong ginagawa mo? Pupunta ako sa bahay ng kapatid ko sa loob ng ilang araw. Pareho nating kailangan ng oras para isipin kung ano talaga ang gusto natin sa kasal na ito. Iiwan mo ako dahil sa sinabi ng tatay ko? Iiwan kita dahil sa narinig ko ngayong gabi. Hindi lang mula sa tatay mo, kundi mula sa iyo sa iyong katahimikan. Sara, mahal mo ba ako? Talagang mahal mo ba ako? O ako lang ang ligtas na option na pinili mo noong ikaw ay 28 na at nag-aalalang mapag-isa? Nagsimula siyang umiyak. Hindi iyan patas. Hindi mo pwedeng itanong sa akin ang isang bagay na ganyan. Sa totoo lang, iniisip ko na pagkatapos ng 5 taon ng kasal, ito ang pinakapatas na tanong na maaari kong itanong. Natapos ko ang pag-iimpake at tumungo sa pinto. Sa may threshold, lumingon ako sa likod. Narinig ko ang iyong ama ngayong gabi, Sara. Narinig ko siyang ilarawan ako sa isang estranghero bilang isang taong hindi sapat para sa iyo. At ang pinakamasakit ay wala ka pang ginawa para iparamdam sa akin na mali siya. Ang aking kapatid, si Jaime Asis, ay nakatira sa isang maliit na bahay sa Marikina. Siya ay 2 taong mas bata sa akin, nagtatrabaho bilang isang guro ng kasaysayan sa high school, at mayroong uri ng komportableng bachelor life na lagi kong kinaiinggitan ng konti. Magagandang libro, maayos na alak,
at walang kailangang sagutin kundi ang kanyang sarili. Binuksan niya ang pinto ng 11:30 ng gabing iyon. Tiningnan ang aking mukha at ang aking maleta at tumabi ng walang imik. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo ako sa kanyang sofa kasama ang isang baso ng alak, sinasabi sa kanya ang lahat. "Sus Mariosep," sabi ni Jaime nang matapos ako. "Sa lahat ng oras na ito, nagsasalita ka ng Nihongo? Iyon ang pinagtutuunan mo ng pansin?" "Malaking bagay iyon, kuya. Ibig kong sabihin, tinuruan tayong dalawa ni Mama, pero talagang ipinagpatuloy mo ito. Halos hindi nga ako makapag-order ng sushi nang hindi itinuturo ang mga litrato. Sa kabila ng lahat, halos mapangiti ako. Hindi ang wika ang punto. Hindi, ngunit ito ang mitsa. Danilo, ang Ricardo na ito ay malamang ay matagal nang nagsasalita tungkol sa mga tao sa Nihongo. Iniisip na walang nakakaintindi sa kanya. At ngayong gabi, sa wakas ay nahuli siya. Higit pa doon, Jaime, tungkol ito sa respeto, tungkol sa kung paano niya ako nakikita. Paano ako nakikita ni Sarah. Akala ko ay bumubuo ako ng buhay kasama siya, ngunit marahil ay pinupunan ko lang ang isang tungkulin na kailangan niya. Nilagyan muli ni Jaime ang aking baso. "Anong gagawin mo?" "Hindi ko alam, pero hindi ko kayang bumalik sa pagpapanggap na hindi ko narinig ang narinig ko. Hindi ko pwedeng hindi malaman kung gaano ako kawalang halaga sa kanya o kung gaano siya kawalang katiyakan tungkol sa amin." Nag-vibrate ang aking telepono sa mga text mula kay Sarah na humihingi ng paumanhin, nagpapaliwanag, nagmamakaawa sa akin na umuwi para makapag-usap kami. Iniharap ko ang telepono pababa sa mesa. "Iniisip mo bang tapos na ang kasal?" tanong ni Jaime. Iniisip ko na baka hindi ito kailanman naging kung ano ang inakala ko. Kinaumagahan, tumawag ako sa trabaho para mag-leave at nagpalipas ng araw sa paglalakad sa lungsod para mag-isip. Ang hangin ng Oktubre ay malamig ngunit malinaw. Natagpuan ko ang aking sarili sa Japanese garden sa Luneta, naglalakad sa mga landas na minahal ng aking lola. Dinala niya ako rito noong bata pa ako. Itinuro ang mga pangalan ng mga halaman sa Nihongo. Ipinaliwanag ang simbolismo ng mga bato at tubig at mga tulay. "Niwawa kokoro o uchushimasu," madalas niyang sabihin. Ang isang hardin ay sumasalamin sa puso. Sa pagtingin sa maingat na inaalaga ang landscape, naisip ko kung ano ang hitsura ng aking puso ngayon. Marahil ay parang hardin sa huling bahagi ng Oktubre. May istruktura pa rin, gumagana pa rin, ngunit nawalan na ng karamihan sa kulay nito. Tumunog ang aking telepono. Hindi si Sarah sa pagkakataong ito. Si Ricardo. Halos hindi ko sagutin, ngunit nanaig ang kuryosidad. "Danilo." Ang kanyang boses ay maingat, kontrolado. "Kailangan nating mag-usap." "Kailangan ba?" "Huwag kang maging isip bata. Ang nangyari kagabi ay hindi maganda. May sinabi akong mga bagay na hindi ko dapat sinabi sa isang wikang hindi ko alam na nauunawaan mo. Humihingi ako ng paumanhin para doon." "Humihingi ka ng paumanhin dahil nahuli ka," sabi ko. "Hindi para sa totoong iniisip mo. Hindi ba't patas iyon?" "Ricardo, sinabi mo sa isang kasosyo sa negosyo na hindi ako sapat na matalino para sa iyong anak, na dapat ay nagpakasal siya sa isang mas magaling. Hindi iyon mga salitang aksidente mo lang nasabi. Iyon ang talagang pinaniniwalaan mo." Katahimikan sa kanyang panig. "Tama ka. Ang pag-amin na iyon ay higit na nagulat sa akin kaysa sa anumang pagtanggi. Iniisip ko nga na maaaring makahanap si Sarah ng mas mahusay," patuloy ni Ricardo. "Ikinalulungkot ko na nasasaktan ka niyan, ngunit oo, iyon ang iniisip ko. Mabuti kang tao, Danilo. Tapat ka, masipag, maaasahan, ngunit hinding-hindi ka magiging higit pa sa middle management sa isang construction firm. Hindi ka kailanman makakabuo ng isang bagay na makabuluhan at ang anak ko ay karapat-dapat sa isang tao na makakagawa noon. Ang katapatan ay parang isang kutsilyo, ngunit kahit papaano ay mas malinis kaysa sa mga kasinungalingan. Kung gayon, bakit hindi ka tumutol sa kasal? Dahil mahal ka ni Sarah o inakala niyang mahal ka niya? At dahil natutunan ko na matagal na ang nakalipas na ang pagkontrol sa mga pagpipilian ng iyong mga anak ay lalo lang silang itinataboy.
Mas mabuti pang hayaan silang gumawa ng kanilang sariling mga pagkakamali at nandoon ka para tumulong na pulutin ang mga piraso mamaya. Kaya ako ay isang pagkakamali na hinihintay mong linisin. Hindi iyon ang sinabi ko. Iyon ang ibig mong sabihin. Nagbuntong hininga si Ricardo. Danilo, tumatawag ako dahil gusto kang makausap ni Sato ng mag-isa. Humanga siya sa kung paano mo dinala ang iyong sarili kagabi. Sabi niya ay nagpakita ka ng kahinahunan sa ilalim ng pressure at pag-iingat. Iniisip niya na maaari kang maging kapaki-pakinabang para sa proyektong ito sa Ortigas. Kapaki-pakinabang paano? Bilang liaison, isang tao na nakakaunawa sa parehong kultura, parehong wika, hindi na siya nagtitiwala sa akin. Nakuha mo iyon sa pamamagitan ng paglalantad sa iyong sarili, ngunit nagtitiwala siya sa iyo. Tila ang pamana ng iyong ina at ang iyong ugali kagabi ay nagbigay sa iyo ng isang uri ng respeto na hindi ko mabibili o mapepeke. Halos mapatawa ako. Kaya ngayon ay mahalaga ako dahil matutulungan kita sa iyong deal. Mahalaga ka dahil mayroon kang mga kasanayan na kailangan ko. Ganoon gumagana ang negosyo. Kung matutulungan mo akong makuha ang kontratang ito, gagawin ko itong sulit para sa iyo. 5 milyong piso kasama ang isang posisyon sa kumpanya. Totoong posisyon, hindi lang basta titulong palamuti. Ikaw ang magiging direktor ng International Relations. Ang alok ay malaki, ang uri ng pagkakataon na hinding-hindi ko pinangarap na magkaroon. Ngunit malinaw ang presyo. Kailangan kong iligtas ang lalaking gumugol ng 50 taon sa pagmaliit sa akin. Kailangan ko itong pag-isipan, sabi ko. Huwag kang mag-isip ng matagal. Lilipad na pabalik si Sato sa Tokyo sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ibaba ang telepono, naupo ako sa isang bench at sinubukang alamin kung ano ba talaga ang gusto ko. Pera, respeto, paghihigante, o basta isang tapat na pagkilala kung sino talaga ako. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Sato ng direkta. Malamang ay ibinigay ni Sarah ang numero ko sa kanya. Asisan, sana ay hindi kita naabala. Hindi naman po, Sato-san. Paano ko kayo matutulungan? Gusto kong humingi ng paumanhin para sa aking bahagi sa pag-uusap kagabi. Hindi ko dapat pinasok ang talakayang iyon tungkol sa iyo, anuman ang wikang ginagamit natin. Ang kanyang katapatan ay malinaw kahit sa telepono lamang. Salamat po, pinahahalagahan ko iyon. Gusto ko ring mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon na hiwalay sa iyong biyenan. Ang aking kumpanya ay lumalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya. Kailangan namin ng isang tao na nakakaunawa sa parehong kulturang Hapones sa negosyo at mga kasanayan sa konstruksyon sa Pilipinas. Ang iyong background ang eksaktong kailangan namin. Nabanggit ni Ricardo na gusto mo akong magtrabaho sa proyektong Ortigas. Isa iyon sa mga option, ngunit may inaalok akong iba. Halika at magtrabaho para sa amin ng direkta sa Tokyo. Ililipat ka namin doon, magbibigay kami ng pabahay, babayaran ang mga refresher course sa wikang Hapon kung kailangan mo. Ang sweldo ay magiging malaki at ang karanasan ay magiging napakahalaga para sa iyong karera. Naupo ako doon sa sofa ni Jaime, nakadikit ang telepono sa aking tainga, habang ang aking buong kinabukasan ay muling nagbabalanse sa isang fulcrum na hindi ko alam na mayroon pala. Maaari ko bang itanong sa inyo ang isang bagay ng tapat, Sato-san? Siyempre. Kagabi, tinanong ninyo si Ricardo kung mahal ako ng kanyang anak. Bakit? Tumahimik si Sato sandali. Sa Japan, mayroon kaming konsepto na tinatawag na omiyai, mga nakaayos na kasal batay sa mga praktikal na pagsasaalang-alang sa halip na romantikong pag-ibig. Marami sa mga kasal na ito ay nagiging masaya sa paglipas ng panahon, ngunit hindi lahat. Nang itanong ko ang tanong na iyon, sinusubukan kong unawain kung ang iyong kasal ay binuo sa sustansya o sa kaginhawaan. At ano ang inyong napagpasyahan? Ang napagpasyahan ko, nakarapat-dapat ka sa higit pa sa isang tao na nakikita ka bilang isang ligtas na opsyon sa halip na kanilang unang pagpipilian. Masyadong maikli ang buhay para gugulin kasama ang mga taong nagpaparamdam sa iyo na maliit ka.
Ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin sa sumunod na 2 araw habang iniiwasan ko ang mga tawag ni Sarah at sinusubukang alamin kung ano ang gusto ko sa aking buhay. Pinatira ako ni Jaime nang walang mga tanong, tahimik na suporta lang. Sa 3 araw, tinawagan ko sa wakas si Sarah at hiniling na makipagkita sa akin sa isang coffee shop sa UP Town Center, neutral na teritoryo. Dumating siya na mukhang pagod na pagod. Ang makeup ay hindi maitago ang ebidensya ng pag-iyak. Umorder kami ng kape na hindi namin ininuman at naupo sa tapat ng isa't isa na parang mga estranghero. "Mahal kita," agad niyang sabi. "Danilo, alam kong ang mga nakaraang araw ay naging kakilakilabot, ngunit mahal kita. Pakipaniwalaan iyan." "Naniniwala akong mahal mo ako," maingat kong sabi. "Ngunit Sarah, mahal mo ba ako sa paraang karapat-dapat akong mahalin? O mahal mo ako dahil ligtas ako? Dahil hindi kita kailanman hinamon? Dahil bumabagay ako sa buhay mo nang hindi humihingi ng anumang mahirap?" Tumingin siya sa malayo, namumuo ang mga luha. Hindi iyan patas. Iyon ang pinakapatas na tanong na maaari kong itanong dahil narito ang narealize ko habang nasa bahay ni Jaime. Tama ang tatay mo sa isang bagay, maaari kang makahanap ng mas mabuti. Hindi dahil sa hindi ako matalino o sapat na matagumpay, kundi dahil karapat-dapat ka sa isang tao na nagpadama sa iyo ng pagsinta, kasabikan, panganib, isang tao na nagpadama sa iyo na buhay ka. Ipinadarama mo sa akin ang mga bagay na iyon. Hindi, ipinadarama ko sa iyo ang pagiging komportable. May pagkakaiba yon. Inabot niya ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Danilo, pakiusap. Maaari nating ayusin ito. Maaari tayong mag-counseling. Maaari nating pagtrabahuhan ang relasyon natin." Sa tingin ko, hindi ang problema ay tayo, Sarah. Sa tingin ko, ang problema ay walang naging tayo. Mayroon lang ikaw at mayroon lang ako at nabubuhay tayo sa mga magkakahilerang buhay na nagkataong nagtatagpo sa mga maginhawang panahon. "Anong sinasabi mo?" Huminga ako ng malalim, alam na ang mga susunod na salitang ito ay babago sa lahat. Sinasabi ko na inalok ako ng trabaho sa Tokyo, Director of International Development para sa kumpanya ni Sato. Ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon at kukunin ko ito. Namutla ang kanyang mukha. "Iiwan mo ako?" Iiwan ko ang bersyong ito ng aking buhay. Ang isa kung saan tinitiis lang ako, ngunit hindi tunay na pinapahalagahan. Kung saan ako ay praktikal, ngunit walang pagsinta. "Sarah, karapat-dapat ka sa isang tao na nagpapasabik sa iyo. At karapat-dapat ako sa isang tao na nakikita ako bilang katangi-tangi, hindi lang basta sapat. Danilo, pakiusap, huwag mong gawin ito. Kailangan ko, dahil kung mananatili ako, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pag-iisip kung ano sana ako, kung nagkaroon ako ng lakas ng loob na piliin muna ang aking sarili." Nag-usap kami ng isa pang oras. Ngunit ang esensyal na katotohanan ay naitatag na. Ang aming kasal ay nagtatapos na, hindi sa drama o pagtataksil, kundi sa tahimik na pagkilala na pareho kaming nakontento sa isang bagay na mas mababa kaysa sa nararapat sa amin. Ang annulment ay tumagal ng ilang buwan bago natapos. Sa nakapagtataka, naging bukas palad si Ricardo sa settlement marahil dahil sa guilt o marahil dahil talagang gusto niya ang pinakamabuti para sa kanyang anak, kahit na ang kanyang definisyon ng pinakamabuti ay hindi kasama ako. Lumipat ako sa Tokyo noong Enero, tumira sa isang magandang apartment sa Shibuya na may tanawin ng mga ilaw ng lungsod. Ang trabaho ay mapanghamon, ngunit kapakipakinabang, tinutulungan ang mga kumpanyang Hapones na i-navigate ang mga building code at construction practices gamit ang parehong teknikal na kaalaman at kasanayan sa wika. Tinawagan ko ang aking ina noong linggong dumating ako. "Tadaima, Okasan," sabi ko nang sumagot siya. "Nandito na ako, ina." Tumawa siya, ang mainit na tunog na iyon na kinalakihan ko. "Okaeri, Danilo, iniisip ko na ang iyong lola ay magiging proud." Iniisip ko rin iyon. 3 buwan sa aking bagong buhay, nakasalubong ko si Sato sa isang reception ng kumpanya. Naging parang mentor ko na siya, nagbibigay ng gabay hindi lamang sa negosyo kundi sa pag-navigate sa kulturang Hapones.
Mukhang masaya ka, puna niya. Inaabutan ako ng isang baso ng sake. Masaya ako, narealize ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagawa ako ng trabaho na mahalaga, gamit ang lahat ng aking kasanayan, hindi lang ang mga nagpapakomportable sa ibang tao. Ang hapunang iyon sa Sakura House, sabi ni Sato, gusto ko sanang humingi muli ng paumanhin para sa aking bahagi sa pag-uusap na iyon. Wala na po iyon. Ang hapunang iyon ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa akin. Ipinakita nito sa akin ang katotohanan kung paano ako nakikita, na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na makita ang aking sarili ng naiiba. Ang iyong dating biyenan ay mali tungkol sa iyo. Alam mo yon. Mali nga ba siya? Marahil ako ang taong inilarawan niya noon. Ligtas, hindi humahamon, kontento na sa pagiging sapat lang. Ngunit hindi na ako ang taong iyon ngayon. Ngumiti si Sato. Hindi na nga. Alam mo ba kung ano ang tawag namin sa isang taong nagsasalita ng dalawang wika sa Japan? Bilingual? Hula ko. Tumawa siya. Tinatawag namin silang mga tao na may malawak na pananaw. Ang iyong kakayahan na gumalaw sa pagitan ng mga wika, sa pagitan ng mga kultura, hindi lang iyon kasanayan, Asis-san. Iyon ay isang superpower sa modernong mundo. Hindi iyon nakita ng biyenan mo dahil nakita niya ang wika bilang kasangkapan para magbukod ng mga tao. Nauunawaan mo na ito ay kasangkapan para isama sila. Isang taon ang lumipas, nakilala ko si Keiko sa isang function sa trabaho. Isa siyang arkitektong Hapones na nagtatrabaho sa sustainable design. Matalino at madamdamin, at walang pakialam sa katotohanang galing ako sa isang kilalang pamilya sa Pilipinas. Gusto niya ako dahil sa kung sino ako, isang lalaki na nakakaunawa sa parehong kultura, na kayang talakayin ang tradisyonal na Japanese joinery techniques at modernong building codes nang may pantay na sigla na piniling mabuhay sa sarili niyang mga tuntunin sa halip na sa inaasahan ng iba. 6 na buwan na kaming nagde-date ngayon. At bawat araw ay parang pagpili muli sa aking sarili. Pagpili sa paglago kaysa sa kaginhawaan. Pagpili sa pagiging tunay kaysa sa pagtanggap lamang. Hindi ko na nakausap si Ricardo simula nang matapos ang annulment. Kami ni Sarah ay nagpapalitan ng paminsan-minsang text, sibil at malayo. Nakikipag-date na siya sa iba, isang abogado na aprobado ng kanyang ama. Umaasa akong masaya siya. Minsan iniisip ko ang gabing iyon sa Sakura House, tungkol sa sandaling narinig ko ang mga salita ni Ricardo at naramdaman ang pagbitak ng aking mundo. Noong panahong iyon ay parang pagkawasak ito. Ngayon ay kinikilala ko ito bilang paglaya. Ang mapait na katotohanan ay hindi alam ng aking biyenan na nagsasalita ako ng Nihongo. Ngunit mas mahalaga, hindi ko alam ang kaya kong gawin hanggang sa itinigil ko ang pagpayag sa ibang tao na limitahan ako sa kanilang pananaw. Ang pangalan ko ay Danilo Asis. Ako ay 35 taong gulang. Ako ang director ng International Development para sa Yamamoto Industries, nakatira sa Tokyo, nagmamahal sa isang kahangahangang babae, at sa wakas, bumubuo ng buhay na akin talaga. At nagsimula ang lahat sa isang pangungusap na hindi ko dapat naintindihan. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, kung pinaalala nito sa inyo ang isang pagkakataon na kailangan ninyong piliin ang inyong sarili kaysa sa kaginhawaan, gusto ko itong marinig sa mga komento. Pindutin ang like button kung naniniwala kayo na ang bawat isa ay karapat-dapat na maging unang pagpipilian ng isang tao, hindi lang basta ligtas na pagpili. At mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang kamanghamanghang totoong kwento tungkol sa mga taong